Magandang araw po sa aking mga kalangga at mga kainsik. Ayan po, nagpe-prepare na po tayo ng ating tanghalian mga kalangga. Nagsangkat siya na po ako ng konting karne lang naman po. Konti lang naman po para sa ating ginisang gulay mga kalangga. So, ang meron po dito sa amin ay kalabasang kalabasang dilaw. Sa amin po ay kalabasang puwa at saka bantyong, yung kalabasang puti po mga kalangga. So, ayan si Mama. Nagtambay-tambay lang po dyan. At nakikita niyo po ba yung aming magandang Christmas tree mga kalangga, no? So yan, may mga konting regalo na po tayo dyan mga kalangga. And balik po tayo sa ating luto serye. So nag-prepare na po ako ng ating mga gulay, no? At nakapagluto na din tayo ng kanin mga kalangga. Since hindi po tayo nag-umagahan, kape lang po at saka tinapay. Kaya nag-prepare na po ako ng maga para sa aming tanghalian. Kasi po si Isik ay maaga pong umalis at dapat bago siya bumalik ay nakaluto na ako para pag uwi niya mga kalangga ay kakain na lang po kami ng tanghalian, no? So yan, nagsangkot siya na ako ng karne. Pinalabas ko na lang po yung mantika sa kanyang karne mga kalangga, no? Ayan, so pasensya na po kayo sa pag-video at sariling sikap ko lang po talaga ito. So ayun na, nung lumabas na po yung mantika sa kanyang karne mga kalangga, nilagay na po natin yung ating pangunahing sangkap, ang ating bawang at saka sibuyas. Simple na naman po itong ating putahe sa araw na ito mga kalangga. So mag-isa lang po tayo ng gulay, no? Para naman kahit pa paano ay healthy ang ating kinakain. Pero may pork pa rin. Konti lang naman po. Itong pork po na to ay yun sobra-sobra po dun sa mga unang niluluto ko po. Talagang iniwan ko po yan para sa gagawin kong ginisang gulay ngayong araw na ito mga kalangga. Para kahit pa paano nakakain din tayo ng healthy na food, no? Hindi lang puro bidli. So ayan, nung nakikita ko na po na parang nag-brown na po ang karne, nilagay ko na po yung kalabasa. Yung kalabasang puwa. Ewan ko ba sa amin, kalabasang puwa po ang tawag dyan. Pero hindi naman po siya puwa, no? Kalabasang yellow, orange ba yun? Basta kalabasa po siya mga kalangga. Ganyan na po yung way ng paghiwa ko sa mga kalabasa na yan mga kalangga. Medyo malaki siya, malapad. Pero manipis naman po siya mga kalangga. Tapos binalatan ko para madali po siyang maluto, no? So maya maya, sinangkot siya ko at tatakpan po natin mga kalangga, no? Then pagkatapos po ng mga ilang segundo, ilang minuto ay ayan, tingnan ko na siya, parang medyo luto-luto na siya mga kalangga, no? At medyo na siya kanang malambot na siya, kaya sinunod ko na po yung kalabasang puti or yung bantiyong mga kalangga. I don't know kung ano sa English yan mga kalangga or sa Tagalog, basta sa amin bantiyong yung kalabasang puti na yan mga kalangga. Masarap po talaga siyang igisa mga kalangga, kahit yung wala yung kalabasang yellow, yung bantiyong lang igisa mo sa patis, talagang solve na kahit walang wala siyang sago or wala siyang karne, patis na yung ilalagay mo mga kalangga, solve na yung ating ulam mga kalangga, no? So ayan, yung nakikita nyo po ay andyan na po lahat. Lagyan natin ng konting garlic pepper. Yan po yung mga pampalasa or mga seasonings na pinadala po ni Auntie Josie. So shout out Auntie Josie, thank you so much po sa mga pinadala nyo pong pampalasa po sa ulam. So paminsan-minsan ko lang po yan yung ginagamit mga kalangga, no? Kasi baka maubos ba. Tapos lagyan natin ng kalahating magic sarap mga kalangga. Sobra-sobra lang po yun ng una kong luto mga kalangga, no? Kasi naglalagay naman tayo ng garlic at saka pepper. Tapos maya-maya nilagyan natin ng patis. Yan po yung isa sa nagpapasarap ng ating ginisang gulay mga kalangga. So ayan, pinanghuli ko lang po siya mga kalangga kasi yung karne na sinangkot ko kanina, nilagyan ko na po yun ng konting pampalasa. Kaya malasa na po yung karne natin, no? Kaya pinanghuli ko ang ating patis mga kalangga. Pasensya na po talaga kayo at hindi po perfect ang aking pagka-video. Kasi sariling sikap ko lang po talaga at tinulong-tulungan din po ako ni Angelo. Shout out Angelo. And maya mga kalangga, ayan, gumagawa din po tayo ng tortang kanang bulinaw. So I don't know sa inyo, dilis daw po yan sa Tagalog. Sa amin po ay bulinaw. So ayan po, nabili ko po siya kahapon. Kalahating kilo lang yata yan mga kalangga. Konti na lang yung natira doon sa tindera, kaya inubos ko na. Yan, itutorta ko po siya mga kalangga. Tinamplahan ko po siya ng seasoning salt.
pepper and garlic and pepper, tapos naglagay tayo ng konting magic sarap and itlog mga kalangga. Ayan no. So minikos-mekos na natin siya mga kalangga para manuot yung itlog sa mga isda. Pero parang nakulangan ako mga kalangga, kaya yung itlog na binili kong dalawa parang uubusin ko na lang yata yan. Then meron tayong tira-tira dyan na harina mga kalangga. Ayan, kuha tayo ng harina ha. Pasensya na po kayo sa messy natin na ano ha, mess. Hayaan nyo at maglilinis din naman po ako nyan pagkatapos kong magluto mga kalangga. So ayan o, tamang-tama lang po yung nilagay natin harina mga kalangga para po sa ating tortang dilis or tortang bulinaw, libod. Basta maraming pangalan yung isda niyan mga kalangga. Libod, bulinaw sa amin. Tapos naglagay din po ako ng konting breadcrumbs mga kalangga, pampakapit ba, pampakrunchy. Yan, sobra po yan nung chicken fillet ako nung nakaraang araw mga kalangga. So ayan no, kailangan natin siyang i-sealed para hindi siya mapasukan ng mga anek-anek dyan ng mga animalism. Kaya yun, pasensya kayo sa maingay na background mga kalangga at may nagchichinso dito. So ayan ano, nilagay ko na yung pangalawang itlog mga kalangga kasi parang nakulangan talaga ako. Ayan, so minekos-mekos lang natin yan mga kalangga. Tinimplahan ko na yan, may timpla na yan. Talagang ang pagmekos-mekos na talaga ang kulang dyan. Kaya ayan, ginagawa ko po itong voice over na itong mga kalangga kasi po nung nagluluto po ko dyan ay nagbe-music po yung nasa kabilang bahay, kaya nasa atbang ba, kaya ayun, bino-voice over ko na lang po. Pero mabuti na lang po yung voice over no, kasi mahirap yung magyaw-yaw habang nagluluto. So ayan, check natin yung ating nilulutong gulay. So ayan ano, kita nyo po, nilagyan ko po siya ng tubig kanina mga kalangga. Kaya tinanong ko si mama kung anong gusto mo, yun bang uga or yung may tubig-tubig or yung may sabaw-sabaw. Sabi niya yung may sabaw-sabaw para may mabahog daw tayo. So ayan, luto na po siya mga kalangga. Yun na yung natin, finished product ng ating gulay. So dito naman tayo sa kabila mga kalangga. Sinalang ko na yung ating pangmalakasang yung ating pangmalakasang pan, yung binigay ni Auntie Josie, yung non-stick pan mga kalangga. So ay nakikita nyo po yung mixture, talagang tamang-tama lang po talaga yung harina niya, tsaka yung lapot niya, tsaka yung basa niya ba. Ayoko din po kasi yung basa talaga kasi parang mulamtak bitaw. Kaya yun, yung tamang-tama lang po talaga mga kalangga no. So mag-start na po tayo diyang magluto ng ating tortang dilis mga kalangga. Napakasarap ng tortang dilis, isa po yan sa mga paborito po namin dito sa bahay kasi mura na, masarap pa. So yung dilis yan mga kalangga or yung bulinaw na libod na yan, masarap din yung kilawin or masarap din yung paksiyo. Yeah, yung unang lunod ko mga kalangga or yung unang lagay ko dyan sa pan ay parang malalaki yata, kaya ay nakita ko parang malaki yata, dalawa lang yung ko na nalagay ko dyan sa pan mga kalangga. Siguro sa susunod na luto natin ay sa susunod na lagay natin dyan, siguro litita natin ng konti para yung luto talaga ay nanonood doon sa kaloob-looban ng ating torta. Kasi parang natry ko na parang makapal-kapal yung naluto ko, tapos pag biyak ko dun or sa paghati ko dun sa torta ay mamasa-masa pa sa loob. Ayoko nung mamasa-masa mga kalangga, gusto ko talaga yung luto na sa loob ba. Kaya ayoko din yung malabnaw na mixture. So ayan luto na. Pasensya na po kayo mga kalangga, hindi pa ako nakapaglinis dyan ng kusina kasi katatapos ko lang po talagang maglaba dyan. Then nagmamadali na po ako mga kalangga na makapagluto ng tanghalian kasi baka nagutom na yung mga seniors na kasama natin. Tapos may bisita pa kami, yung pinsan ni mama mga kalangga, kaya nagmamadali na po ako diyang magluto no. So ayun na yung natin, yung unang lagay natin ng tortang dilis mga kalangga. Ang bango niya, naku, kung dito lang po talaga kayo, napakawango ng aking luto mga kalangga. So hinango ko na siya mga kalangga. Yun yung luto na gusto ko, yung hindi sunog, yung hindi din yung luto talaga sa ilalim mga kalangga. Kaya tinignan ko pa yan kung
baka hindi ba luto sa ilalim ba, pero talagang legit luto talaga siya sa ilalim mga kalangga, no? Yan yung una nating finished product mga kalangga. And then, i-continue na natin. Ganun pa rin yung procedure, no? Then, 3 na yung nilagay ko mga kalangga. Mga maliit-liit na lang para talagang pasok sa loob yung luto ba. Di ba? Okay. Shout out dyan kay Auntie Josie, kay Ate Aruba, kay Ma'am, Maricar Johnson. Hello. Yan na po lahat mga kalangga. So, hindi ko na napakita talaga yung buong proseso ng pagluluto ba. Basta, yun na. Yun na yung luto natin. Puntahan na natin yung ating gulay. Ayan. So, mga kalangga, maya-maya, magsukad na ta para sa atong paniud to, mga kalangga. Kasi andyan na sila insik, no? Andyan na din yung cousin ni mama. Kaya, ayan, nagsukad na ako, mga kalangga. Yan yung napakasarap na luto ko. Char. Ako pa yung ha. So, andyan na po kami lahat. And also, Inday Lucy. Nakauwi po si Inday Lucy po dito sa amin, mga kalangga, no? Kaya din po ako nagluto ng gulay. Kasi, parang niniwang siya ba? Para siyang kanang pumaya talaga, mga kalangga, dahil sa busy sa schooling. Kaya, yun, nagluto ako ng masarap at healthy na ulam. Kaya, yun, andyan na yung pinsan ni mama. Sa harapan po, andyan po si mama. Si Anghelo naman po ay napakabait, talagang inintindi niya si lola niya. Nilagyan niya ng ulam, mga kalangga, kasi nagbe-video po ako niyan. Supposed to be ako talaga yung nag-prepare ng pagkain ni mama at papa. Maglagay ng pagkain sa plato. Kaso lang nagbe-video po muna ako, mga kalangga, para makita niyo din kung gaano sila nasarapan sa aking luto. Paningot ang kwan kusinera ihan nga antay mga kalangga. So mga ansam ya okay, lutom na. Bye.